Sa isang maliit na bayan na napapaliburan ng mga bukirin at palawak na karagatan, kung saan nasimoy ng hangin ay lagi may dalang amoy na sariwang lupa at alat ng dagat, naninirahan si Aling Linda at Mang Cardo kasama ang kanilang nag-iisang anak na si Myra. Ang kanilang tahanan ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Isang kanlungan mula sa magulong mundo sa labas. Ngunit para kay Myra, ang mundo sa labas, partikular ang kanyang paaralan, ay para bang isang madilim na kagubatan na puno ng mga halimaw. Si Myra ay isang batang babae na sa unang tingin ay tila isang pinong bulaklak na madaling malanta sa hangin. Payat siya, may mahabang buhok na lagi nakatali sa isang simpleng tirentas at may mga mata na lagi nakayuko, iniiwasan ang anumang sulyap ng mundo. Ang kanyang pagiging mahiyain ay lalo pang nagpapatingkad sa kanyang pagiging inosente. Ngunit sa kasamaang palad, ito rin ang nagbigay daan sa isang madilim na bahagi ng kanyang kabataan. Araw-araw, ang pagpasok sa paaralan ay parang isang paglalakbay sa isang minahan ng lupa para kay Myra. Ang bawat hakbang ay puno ng pangamba, ang bawat tingin ay isang matalim na sibat na tumatama sa kanyang puso. Ang kanyang mga kaklase, lalo na ang grupo ni Leo, Carla at Mike ay hindi nawawala ng pagkakataon na pagtawanan siya. Si Leo, ang leader ng grupo, ay laging may handang masakit na salita. "Tingnan nyo! Si Payatot! Bakali pa rin ng hangin!" Sigaw niya habang itinutulak si Myra sa daan, dahilan upang mahulog ang kanyang mga libro at kumalat ang kanyang mga gamit sa sahig. Ang mga tawa ng kanyang mga kasama ay isang eko sa kanyang isip, nagpapalaki ng kanyang kahihiyan. Si Carla naman, na may matalim na dila, ay madalas na humaharang sa kanya sa kantin. "Ano yan? Dahon na lang ba kinakain mo? Kaya kapayat eh." Panunukso niya habang kinukuha ang kanyang baon na isang simpleng sandwich at prutas. Pagkatapos ay itatapon sa basurahan na parang basura rin ang kanyang pagkain. Ang gutom sa kanyang tiyan ay hindi kasing sakit ng hapi sa kanyang kalooban. Si Mike, ang pinakamalaki sa grupo, ay laging handa na itulak siya sa likod o kaya itisod ang kanyang mga paa para madapa siya, na nagdudulot ng mga pasa sa kanyang tuhod at siko at higit sa lahat sa kanyang dignidad. Ang bawat tulak, bawat tawa at bawat masakit na salita ay nag-iiwan ng malalim na sugat sa puso ni Myra na hindi nagagaling. Sa loob ng room, tahimik siyang nakaupo sa pinakadulo, pilit na nagtatago sa anino ng iba. Ang kanyang mga mata ay laging nakayuko, iniiwasan ng anumang pagtatangka na makipag-usap sa iba. Ang kanyang mga kamay ay lagi nakatiklop na para bang pinipigilan ang luha na handa ng bumuhos. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Bakit ako? Bakit ako ang laging biktima? Ano bang mali sa akin?" Ngunit wala siyang makitang sagot. Ang tanging alam niya ay ang sakit, ang takot at ang matinding kalungkutan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa bahay, sa loob ng kanyang kwarto, tahimik siyang umiiyak. Ang kanyang unan ang saksi sa bawat patak ng luha, sa bawat iyak na pilit niyang pinipigilan upang hindi marinig ng kanyang mga magulang. Alam niya kung gaano sila nag-aalala sa kanya, kung gaano sila nagsisikap upang mabigyan siya ng magandang buhay. Ang ideya na dagdagan pa ang kanilang pasanin, na makita ang lungkot sa kanilang mga mata dahil sa kanyang pinagdadaanan, ay hindi niya kakayanin. Mas gugustuhin pa niyang magdusa na mag-isa kaysa makita ang kanilang sakit. Ang kanyang mundo ay unti-unting lumiliit, nababalot sa takot, kalungkutan at ang pag-asa ay parang isang malabong bituin sa malayo. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mga paa ay mabigat at ang kanyang isip ay puno ng mga masasakit na alaala ng araw na iyon. Ngunit sa isang gilid ng park na madalas niyang daanan, may kakaibang nakakuha ng kanyang pansin.
Ang park ay karaniwang tahimik sa oras sa iyon. Ngunit ngayon, may mga tunog ng boses na naghihiyawan. Tahimik siya nagtago sa likod ng isang malaking puno na parang isang anino. Pinagmamasta ng isang grupo ng mga bata na nagsasanay ng archery. Ang tunog ng pagtama ng pana sa target ay musika sa kanyang tenga. Isang tunog ng nagpapahiwatig ng kontrol at kapangyarihan. Ang bawat archer ay may elegante at matikas sa tindig. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa target ng may matinding focus. Nakita niya kung paano nila hawakan ang pana ng may kumpiyansa, kung paano nila ituon ang kanilang tingin sa target ng may konsentrasyon, at kung paano nila pakawalan ang palaso na may kontrol na para bang isang extension ng kanilang sarili. Sa sandaling yun, isang munting kislap ng pag-asa ang sumilip sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kakaibang pagkabighani sa isang bagay. Isang pakiramdam na higit pa sa simpleng interes. Ito ay isang tawag, isang paanyaya sa isang mundo na hindi niya akalaing posible. Ang archery ay isang sining na pinagsasama ang lakas, focus at kapayapaan ng isip at mga bagay na matagal na niyang hinahanap sa kanyang buhay. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, sa halip na umuwi agad, dumaan siya sa parke. Wala na ang mga bata, ngunit ang marka ng kanilang pagsasanay ay naroon pa rin. Pinulot niya ang ilang palaso na hindi nakatama sa target at sinuri ang mga ito. Pinapansin ang mga bawat detalye ng kanilang pagkakagawa. Sa kanyang isip, nagsimula siyang bumuo ng isang plano. Kung hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili sa mga nambubuli sa pisikal na paraan, baka may ibang paraan upang patunayan ang kanyang halaga. Isang paraan na hindi nangangailangan ng pakikipag-away, kundi ng disiplina at husay. Sa likod ng kanilang bahay, sa isang liblib na sulok ng napapalibutan ng matataas na halaman at malalaking bato, lihim siyang nagsimulang mag-ensayo. Ang kanyang unang pana ay isang improvised na gawa sa sanga ng puno ng bayabas na kanyang pinutol at hinulma, at ang goma na kanyang nakita sa lumang gulong ng bisikleta. Ang kanyang mga palaso ay gawa sa patpat na kanyang pinulot sa bakuran at balahibo ng manok na kanyang nakita sa likod ng kanilang bahay na kanyang maingat na idinikit gamit ang lumang pandikit. Sa simula, hirap na hirap siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat paghila ng goma. Ang kanyang mga braso ay nangangawit sa bawat pag-angat ng pana at ang kanyang mga palaso ay laging lumilihis sa target na kanyang ginawa mula sa isang lumang karton. Minsan ang palaso ay tumatama sa pader ng kanilang bahay, minsan naman ay sa mga halaman at minsan ay nawawala sa damuhan. Ngunit sa bawat pagkakamali, natuto siya. Paulit-ulit siya nag-practice, araw-araw. Pagkatapos ng klase, hanggang sa lumubog ang araw at ang dilim ay bumalot sa paligid. Ang kanyang mga daliri ay nagkaroon ng kalyo, ang kanyang mga balikat ay sumasakit, at ang kanyang mga braso ay nangangawit. Ngunit ang determinasyon sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ang bawat pagtama sa target, gaano man kaliit, ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang archery ay naging kanyang kanlungan, ang kanyang paraan upang makatakas sa mapait na realidad ng paaralan. Sa tuwing hawak niya ang pana, nawawala ang lahat ng takot at kalungkutan. Tanging ang target lamang ang kanyang nakikita at ang kanyang layunin ay tamaan ito ng buong tapang. Ang bawat paghilad ng goma ay paghilad din ng kanyang sariling lakas at ang bawat pagpapakawala ng palaso ay para bang pagpapakawala rin ng kanyang mga pangamba. Unti-unti nagsimulang makita ang pagbabago. Ang kanyang mga kamay ay naging matatag, ang kanyang tindig ay naging matikas, at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng focus sa dati ay wala. Ang kanyang payat na katawan ay nagkaroon ng bagong lakas. Ang bawat kalamnan ay natututo ng bagong galaw. Ang kanyang paghinga ay naging mas kontrolado. Ang kanyang isip ay naging mas kalmado.
Ang kanyang pagtitiwala sa sarili ay dahan-dahang umusbong na katulad ng isang munting halaman na unti-unting lumalaki at lumalakas. Isang araw, habang naglalakad siya sa daan sa paaralan, ang kanyang mga hakbang ay mas magaan kaysa dati. Nakita niya ang isang announcement sa bulletin board. Try out para sa school archery team. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba ang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay? Ito na ba ang pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili? Sa loob ng sandali, nag-alinlangan siya. Paano kung pagtawanan lang siya? Paano kung hindi siya tanggapin? Paano kung ang kanyang lihim na pagsasanay ay hindi sapat? Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi pa sa kanyang takot. Ang imahe ng kanyang sarili na umiiyak sa kanyang silid ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niya gawin ito, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng batang nakaranas ng parehong sakit. Naglakas loob siyang magpalista ng kanyang pangalan. Kinabukasan ng tryout, ang gym ay puno ng mga estudyante. Ang ingay at tensyon ay bumalot sa buong lugar. Naroon din ang nambubuli sa kanya, nakatingin sa na may pagtataka at tingin na masama. Anong ginagawa ni Payatot dito? Baka masira lang ang pana. Bulong ni Leo na sinundan ng tawa ni na Carla at Mike. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya pinansin ang kanilang mga salita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa target. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at isang bagong uri ng tapang. Nagsimula ang tryout. Ang bawat estudyante ay binigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang galing. Ang ilan ay may karanasan, ang ilan naman ay bago pa lamang. Nang si Myra ang susubok ay nagulat ang lahat. Ang dating mahina at payat na bata na laging nakayuko at hindi makatingin sa mata ng iba ay nagpakita ng lakas at focus na hindi nila inaasahan. Ang kanyang tayo ay may kumpiyansa, ang kanyang mga galaw ay may tapang at kontrolado. Ang bawat palaso ng kanyang pinakawalan ay tumatama sa gitna ng target na may nakakagulat na katumpakan. Ang tunog ng palaso na tumatama sa bullseye ay isang hiyaw ng tagumpay. Ang mga nabubuli ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga, ang kanilang mga mata ay nakatitig kay Myra na isang multo. Ang mga coach na dati ay may pagdududa sa kanyang kakayahan dahil sa kanyang pisikal na anyo ay humanga sa kanyang husay. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng paghanga at pagkamangha. Hindi nagtagal, naging miyembro siya ng team. Ang kanyang pagpasok sa team ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang dating takot at kalungkutan ay napalitan ng tiwala sa sarili at pag-asa. Sa bawat pagsasanay, lalo siyang gumagaling. Ang kanyang mga kakampi ay humahanga sa kanyang dedikasyon at husay at unti-unti siyang naging inspirasyon sa kanila. Ang kanyang mga coach ay nagbigay sa kanya ng espesyal na atensyon. Nakikita ang potensyal na nagtatago sa loob niya at binuo ang kanyang talento upang lalo pang humusay. Ang kanyang galing ay hindi nagtagal ay kumalat sa buong paaralan. Ang dating biktima ng bullying ay naging isang inspirasyon. Ang mga estudyante na dati ay nang-aapi sa kanya ay ngayon ay humahanga sa kanya at ang ilan ay lumapit pa upang humingi ng advice kung paano rin sila makakapag-archery. Uy Myra, ang galing mo! Paano mo yun natutunan? Sabi ng isang kaklase. Ang kanyang pagbabago ay hindi lamang sa kanyang pisikal na anyo, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakayuko at nakatingin na buong tapang sa mundo. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig at mas naging malinaw at matatag. Ang mga dating nambubuli ay unti-unting lumapit sa kanya, humihingi ng tawad sa kanilang mga nagawa. Isang araw, pagkatapos ng pagsasanay, lumapit si Leo, Carla at Mike sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Myra, simula ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo kami sa lahat ng ginawa namin sa iyo. Di namin alam na ganito ka kagaling.
at mali ang ginawa namin. Yumuko si Carla. Nahihiya kami sa mga pinagsasabi namin. Ang sama-sama namin. Sana mapatawad mo kami. Si Mike naman ay walang masabi. Tanging paghingi ng tawad lamang ang kanyang nagawa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa. Tinignan sila ni Myra at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na pagsisisi sa kanilang mga mata. Imbis na magtanim ng galit na matagal nang bumabalot sa kanyang puso, ay pinili niya magpatawad. Alam niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagiging magaling sa sports, kundi pati na rin sa pagpapatawad at pagtanggap. Pinapatawad ko kayo, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at kalmado. Sana ay matuto kayo sa inyong mga pagkakamali at huwag nang ulitin ang ginawa niyo sa iba. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi lamang nagpalaya sa kanila mula sa kanilang pagkakasala, kundi nagpalaya rin sa kanya mula sa bigat ng galit ng kanyang dinala. Ang kanyang paglalakbay ay hindi nagtapos sa pagiging miyembro ng school team. Sa bawat kompetisyon, lalo siyang gumagaling. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nakikilala sa rehiyon at di nagtagal siya ay naging isang national athlete. Ang kanyang mga tagumpay ay naging patunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo, kundi sa tibay ng kalooban. Siya ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa mga batang nakakaranas ng bullying. Isang patunay na ang bawat isa ay may kakayahang lumampas sa kanilang mga limitasyon at abutin ang kanilang mga pangarap. Ang kanyang kwento ay kumalat sa buong bansa. Siya ay inimbitahan sa iba't ibang paaralan at mga big event upang magbigay ng inspirasyon sa mga estudyante. Sa bawat pagbabahagi niya ng kanyang kwento, lagi niyang binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili, pagiging matatag sa harap ng pagsubok, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinanggalingan at ginamit niya ang kanyang social media platform upang ipagtanggol ang mga biktima ng bullying. Ang kanyang mga magulang ay labis na ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa. Ang dating tahimik at mahiyain na si Myra ay naging isang boses para sa mga walang boses, isang ilaw para sa mga nasa dilim. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang kanyang sarili, kundi tagumpay ng bawat isa na naniniwala sa kanyang kakayahan at tagumpay ng bawat isa na lumaban sa kabila ng pagsubok. Ang kanyang pana ay hindi lamang isang sandata, kundi isang simbolo ng kanyang pagbangon, na kanyang determinasyon at ng kanyang hindi matitinag na determinasyon. At sa bawat pagtama ng kanyang palaso sa target, ipinapaalala niya sa lahat na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob at ito ay kayang baguhin ang anumang hamon tungo sa isang tagumpay. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon, isang paalala na ang pinakamalaking laban ay madalas na nangyayari sa loob ng ating sarili at ang pinakamalaking tagumpay ay ang paglampas sa ating sariling mga takot at pagdududa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!